Pag-usapan po natin, yun pong spiritual circumcision. Makikita po ninyo, diyan po sa atin pong presentation mga kapatid, okay, in God's image, okay, and likeness. Yan po natin uumpisahan ang ating talakayan po sa gabing ito mga kapatid. Gusto ko pong ipakita muna sa inyo kung ano po ang kalagayan ng tao before tayo nagkaroon ng kasalanan o bago nagkasala ang unang mga magulang po natin mga minamahal. Okay? So, pansinin po ninyo, yung Diyos ay Trinidad, ang Diyos ay Trinity, okay? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, mga kapatid. Ayan. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, at makikita niyo po dyan mga kapatid, si Adam po ay merong spirit, meron siyang soul, at meron po siyang body, mga minamahal. Sinasabi po ng Genesis 1:26, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Ayan. So, pinakita po natin sa atin pong image kanina, sa atin pong figure number 1, mga kapatid, yun pong itsura. Yan. So, pinapakita ko ulit sa inyo mga kapatid, connected po yung God Spirit, yung soul, yung body, sa Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Sa Genesis 2:7, ay makikita po natin kung papaano po nilikha ng Diyos ang tao. Okay? Genesis 2:7, the Bible says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Makikita po natin dito, yung dust, sinalangguhitan ko po. Yan po ay yung ating katawan. Okay? And breathe into his nostril the breath of life. Walang iba kundi yan po yung spirit. Okay? Yung espiritu ng tao. And man became a living soul. So, naging kaluluwang buhay ang tao, mga minamahal. Sa Genesis 7:22, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. "All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land died." So, pag ating i-connect yung pong Genesis chapter 2:7, dito po sa Genesis 7:22, maliwanag po na yung pong breath of life ay nasa nostrils po natin. Isa pang talata, sa Job chapter 27 verse 3, ay lalo pong pinalinaw kung ano ang tinutukoy doon po sa breath of life na yon. Job 27:3, the Bible says, mga kapatid, "All the while, my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils." So, maliwanag, mga kapatid, na spirit po yung tinutukoy po doon na breath of life. Okay? Sa James 2:26, the Bible says, "The body without the spirit is dead." So, yun po yun. Espiritu po yung breath of life doon po sa Genesis 2:7, mga kapatid. At dito po, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 5:23, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." So, maliwanag dito, mga minamahal, nakikita po natin na yung tao ay binubuo po ng tatlong bahagi. Meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron po tayong katawan. Okay? So, maliwanag po yan. Yan po ang component. Yan po, mga kapatid, yan po ang binubuo, mga minamahal, ng atin pong pagkatao. Okay? So, now, balikan po natin, mga kapatid, yung Genesis 2:7. Kaya, yan, nilinaw na po natin yan. Isiningit na po natin. Pag i-connect mo po yan sa 1 Thessalonians 5:23, yung Genesis 2:7, ito po ang ating mababasa. "And the Lord God formed man of the dusts of the ground." Ayan, yun po yung body niya. "And breathed into his nostril the breath of life,
Yan po yung kanyang espiritu. And man became a living soul. So maliwanag po yan mga kapatid, by comparing spiritual things with spiritual. By comparing verse to another verse in the whole Bible, makikita po natin ang tamang interpretation. Nakita nyo ba yan? Hindi natin kailangan bumalik sa Greek and Hebrew. Hindi nga natin masyadong ma-perfect ang English eh. Mali-mali nga yung grammar natin po sa English mga kapatid. Hirap nga tayo minsang bumasa ng mga words ng King James Bible tapos babalik pa tayo sa Hebrew and Greek. Mga kapatid, upang ipaliwanag ang Bible, naniniwala tayo na ang ating global language, ang ating pong international language ay walang iba kundi ang English. At ang ating King James Bible, mga kapatid, ay Elizabethan English at ito po ay talagang accurate mga kapatid. Doon po sa manuscript na kung saan sinipi po ito, inilimbag po ito mga kapatid. At ako'y naniniwala na ginabayan ng Diyos ang mga translator po ng King James Bible mga minamahal. Okay? Let's continue. So, yan yung nakita nyo kaninang larawan. Ang God the Father, the Word, and the Holy Ghost, or the Son. Okay? Yan po ang tao. Si Adam, may spirit, soul, and body. Now, paliwanag po natin mga kapatid ngayong gabi, ano po yung katawan ng tao? Okay? The body of man, the body of human being, ay kumukonekta sa mundo, sa physical world. Okay? So, that's why world consciousness, conscious po siya sa sanglibutang ito, mga minamahal. Okay? Now, next, it is the flesh or the casing of the soul and spirit, mga kapatid. Yan po yung casing, ano? Lalagyan, sisidlan, mga kapatid, ng soul at saka po ng espiritu. Ano pa? It is through the corporeal body that a man comes. Okay? So, yan po yan, mga kapatid. Dahil po dito sa ating katawang ito, sa physical body natin, nakikita natin po ang isang tao. At dyan po tayo galing, mga kapatid. Into contact with the material world. Yung katawan po natin, ang siyang may contact dito sa material world, it is where senses dwell. Ayan, meron po tayong 5 senses, mga kapatid. Next, pag-usapan natin ng soul. Ano naman ang soul? Ang kaluluwa ng tao ay self-conscious. Okay? Self-consciousness. It is comprises the intellects which aids us in the present state of existence and emotions which proceed from the senses. Okay? It is man's own self and reveals his personality. So, maliwanag, mga minamahal, na ito pong ating soul, ito po tayo mismo, mga kapatid. Okay? Next. It is the seat of the emotions, affections, and desires, will, and self. Okay? So, maliwanag, mga minamahal. Next. The heart in Scripture. Kapag sinabi ng Bible na yung tumutukoy sa puso, ito po ay connected sa ating soul, mga minamahal. It is where the self dwells. Ano pa? It is the site of the personality, mga kapatid. It is the pivot of the interbeing because man's volition belongs to it. So, yung kagustuhan, yung desire, yung will, mga kapatid, ng tao ay nanggagaling dito po sa ating soul, mga minamahal. Okay? Next, it is shaped like the body. Ayan. Sa Revelation 6:9-11 and Luke 16:23 to 24, makikita po natin yan, yung itinapon po doon sa hell, mga kapatid, na rich man, ay makikita po natin na yung pong itsura, yung shape, mga kapatid, ng soul ay fit doon po sa katawan, so sa body, mga minamahal. Okay? Now, let's continue. And fits it in like a hand in a glove. Okay?
So, di ba? Parang pag nagsuot ka ng gloves dito sa iyong kamay, ganon na ganon. Okay? Yung katawan yung pinaka-gloves, pero yung soul, mga kapatid, yun yung kamay mismo. Okay? It is attached to the body in a lost man, but detached in a saved man. Kapag po ikaw ay hindi paligtas, ito po'y nakadikit sa iyong katawan, pero kapag ikaw ay ligtas na, detached na po ito, mga kapatid. Mamaya po, tatalakay tayo ng mas marami pang katotohanan tungkol po sa bagay na iyan, mga minamahal. Ano naman yung espiritu ng tao? Okay? God's consciousness. It is the part by which we commune with God and by which alone we are able to apprehend and worship Him. Amen? Because it tells us of our relationship with God. So, ang espiritu po ng tao, ito ang kumukonect sa Diyos. Kung sa atin pong cellphone, mga kapatid, yan po yung signal, yan po yung data. Okay? Pag wala kang load, mga kapatid, wala kang connection sa internet. Okay? Ganon din po, pag wala kang Spirit of God, wala kang connection sa Panginoon. It is where God dwells. Ayan, yan po nananahan ang Diyos sa mga ligtas. It is associated with the mind. Kanina po, yung soul ay associated with the heart. Ngayon naman po, mga kapatid, ito pong spirit ay associated with the mind. At andyan po ang maraming mga talata, mga minamahal. It is dead in an unsaved man, but being born again and regenerated in a saved man. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ha? Ano ibig sabihin ng dead? Separated. Ang ibig sabihin po ng dead dyan ay separated. Okay? Man was created in God's image. Therefore, he is also a triune being. Spirit, soul, and body. Ayan, nabasa na po natin niya kayo nasa 1 Thessalonians 5:23. A simple analogy would be a football that has a leather cover, yan po yung kanyang body, and a rubber bladder is the soul, mga kapatid, and is filled with air, the spirit. The soul has an invisible bodily form inside the physical body. Consider Revelation 6:9-11. Notice that after death, this embodied soul retains a definite shape that could be clothed with a robe. The soul of the rich man in hell still has his senses, sight, sound, touch, and tastes, mga kapatid. Okay? So, yan po ang paliwanag po pagdating po sa kabuuan ng isang tao. Bago magkasala ang tao, prior to the fall, Adam's total being was in union with God. Tandaan po natin, ha? Bago magkasala ang tao, magkasama po talaga. Magka-fellowship yung Diyos at yun pong tao, mga minamahal. Okay? The light of the Holy Spirit passed through Adam's spirit unimpeded, reaching into his soul and influence his mind, will, and body. Before the fall, Adam was in harmony with his Creator. Okay? Magkakaroon sila. Harmonized po yung kanilang relationship ng God, ng ating Creator. His spirit, soul, and body were enlightened by the power of God. So, walang problema doon po sa Garden of Eden nung hindi pa po sila nagkakasala. This is not to say that Adam was a robot controlled by God, but a spiritually minded being with free will, to which all things were possible, mga kapatid. Kagaya po ni Adam, lahat din po tayo ay merong free will. There was only one limitation placed upon Adam. Alam na po natin yon, pinagbawal po ng Diyos sa Genesis 2:16-17 ang pagkain po ng ipinagbabawal na bunga ng kahoy. As we shall see, mga kapatid, when Adam and Eve exercised their God-given free will to disobey, a crucial change
occurred. Okay? A split second after the creature chose to defy his creator, an inward fatality occurred, mga kapatid. Adam and Eve's spiritual union with God was the first, okay, casualty of their disobedience. The departure of the Holy Spirit from their spirit rendered them spiritually dead, separated from God. As a result of the fall, Adam and all his descendants were then dead in trespasses and sins. This death not only affected the spirit of man, but also the soul and body. Matatandaan po natin nung sinabi ng Diyos na sa araw na kumain ka ng ipinagbabawal na bunga ng puno, ikaw ay tiyak na mamamatay. Totoo po yon, hindi sinungaling ang Diyos. Nung time na kumain po sila, may namatay sa kanila. Yun po yung espiritu. Pero ang katawan ay hindi pa. Yung soul ay hindi pa rin, mga kapatid. Pero yung spirit, namatay po. At because of that, ibig sabihin ng kamatayan, separated. Okay? Separated from God. Kaya po umalis ang banal na spirito nung time na yon, mga kapatid. Effect of the fall on the physical body. Effect of the fall. Ano po ang epekto ng pagkakasala ng tao sa physical nating katawan? Okay? From this point on, Adam's physical body would gradually begin to deteriorate and eventually corrupted. Maaagnas or mamamatay, mga kapatid. Okay? For dust art thou, and unto dust shall thou return. So, malinaw po yun sa Genesis chapter 3, verse 19. Yan po ang effect dun sa katawan natin, ha? Effect on the soul. Effect on the soul. Without the light of the Holy Spirit to guide them, due to spiritual death, their fallen flesh, yan po yung nature natin, becomes the dominating life force. Prior to Adam's transgressions, his soul was free from his flesh. When he sinned and died spiritually, his soul became joined to his flesh and a slave by it. Ano po ibig sabihin? Ang nag-dominate na po kay soul ay walang iba kundi si body. Okay? Kaya kung ano man po ang magustuhan ng laman, okay? Sunod-sunuran po si soul. That's why ngayon, mga kapatid, mas nananaig, di ba? Sabi po ng Galatians 5, no? Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yun po, ang sinasabihan po nun ay mga ligtas na o mananampalataya. Hindi po yun pwedeng masabi sa mga unbeliever sapagkat wala pa pong espiritu ng Diyos at hindi po sila makakalakad sa espiritu sapagkat wala naman nga po silang espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kaya makikita po natin ang effect ng soul. Okay, ang effect ng fall doon sa soul, mga kapatid, ay naging slave po ito ng katawan. Okay? So, yan po. Makikita po natin, mga kapatid. Okay? So, yan, di ba? Yan po yung itsura, mga kapatid, ha? Nagkaroon ng kasalanan sa gitna. Okay? Nagkaroon ng kasalanan sa gitna. So, papapansin nyo, mga kapatid, yung body, soul, and spirit. Okay? Yan. Before the fall, the priority in order was, balikan po natin, spirit, soul, and body. Ano mauuna? Spirit, soul, and body. The spirit was the master. Ano nga po ang spirit? Consciousness to God. Tama? Kung ang espiritu, mga kapatid, ang master, di sumusunod po yung soul doon sa spirit. And the body, the servant. So, ibig sabihin po, mga kapatid, nung namatay po ang espiritu, mga kapatid, sino na nagdominante, mga kapatid?
Sino na? Si body na po. Kaya po mga kapatid, sunod-sunuran po si soul. After the fall, the order was reversed. The body became the master, the soul remained the steward, and the spirit became also the servant. This is the meaning of Ephesians 2, 1 to 3. Dead in trespasses and sins. At makikita din natin mga sa Romans 7:5, for when we were in the flesh, prior to salvation, ang linaw ng binanggit dyan, for when we were in the flesh. So, tinutukoy yung soul. So, dito sa Romans chapter 7 verse 5, ang ginamit po ay were. For when, excuse me, for when we were in the flesh. So, ibig sabihin, buhay pa rin sila. Si Apostle Paul ang nagsasalita dito. At ang sinasabihan po yung mga mananampalataya sa Rome. Sabi niya, for when we were in the flesh. So, ibig sabihin, lahat ng mga ligtas na ay wala na po, detached na po sa kanilang flesh. Napakaganda nito. Maya-maya po ay inyong makikita ng lubos ito, mga minamahal. The threefold effect on Adam's sins. Ano po yung tatlong epekto ng kasalanan ni Adan? Una, the Holy Spirit's departure from man's spirit resulted in the spiritual death spoken of in Genesis 2:17. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Remember, Adam and Eve did not die a physical death the day they sinned, which occurred many years after the fact, mga kapatid. For nor did man's spirit cease to exist. It is dead in the sense that it is separated from God's Spirit. Ayan, pinaliwanag ko na po kanina mga kapatid, separated po ang tao sa Diyos. Okay? Second, Adam's soul was negatively affected by the Spirit's departure in that it merged with his body of flesh, thereby joining the soul to the body of fallen flesh, which has become the dominant life force. Kaya nga po dito, maliwanag ba kapatid sa Psalms 119 verse 25, sabi ni David, my soul cleaveth unto the dusts. Quicken thou me according to thy word. Leviticus 5:2, the Bible says, if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass of an unclean beast, or a carcass of unclean cattle, or the carcass of unclean creeping things, and if it be hidden from him, he also shall be unclean and guilty. So, kung anong nahawakan ni flesh, ng body, mga kapatid, affected si soul. Okay? Kaya kung unclean, mga kapatid, ang katawan, ay magiging unclean din. Yun pong kaluluwa, mga kapatid. Okay? So, dito po sa pangatlo pong epekto ng kasalanan ni Adan, from that point on, Adam's physical body would begin to age and eventually die. For dust thou art, and unto dust thou shalt return. Kaya makikita yung mga kapatid, inabot naman po ng 930 years si Adam bago po siya namatay. Okay? Pero hindi sana sila mamamatay kung sila po, kung ang kinain nila ay yung tree of life. Kasi po sa Garden of Eden, nandun po sa gitna yung dalawang pagpipili ang pwedeng kainin. Okay? Hindi pala pwedeng kainin yung, sinabi ko na kanina, yung bunga ng pagkalam sa masama at mabuti. Pero, pwedeng kainin yung bunga ng tree of life. Ay, mga kapatid, kung ano yung pinagbabawal, yun po naman ang kinain, mga minamahal. Kaya po, yun po ang nangyari mga kapatid. Namatay po sila. Eventually,
namatay po yung katawan, mga kapatid, ni Adam. Okay? He tasted death for every man. Listen to this. Napakaganda na po. Pumapasok na po tayo sa pagpapaliwanag kung papaano po mapapanauli, mga kapatid, ang dating kalagayan o nawalang kalagayan ng tao. Okay? He tasted death for every man. Ang tinutukoy po, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 2, verse 9. The Bible says, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God," look at this, "should taste death for every man." Natikman po niya ang kamatayan. Okay? Alam niyo, napakalawak ng salitang taste death eh. Yung salitang tastes. Okay? Kasi ang tao po ay talagang mararanasan ang buong kamatayan. Okay? Spiritual death, physical death, and soulless death doon sa eternal lake of fire. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, ay nakatikim lang ng kamatayan. At ang kagandahan nito, kasama ako doon sa every man na yon. Kasama ka po doon, mga kapatid. Kasama doon na yung kapatid. Kasama doon na yung ina. Kasama doon ang iyong ama. Amen. Kaya kung maintindihan natin ito, mga kapatid, hindi tayo mangingimi, hindi tayo mahihiya. Dapat na i-share ang gospel of the grace of God. Okay? I am tempted to preach, mga kapatid. Romans 6:23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Amen. So makikita natin dito na yung kamatayan pala ng Panginoong Jesucristo ay hindi para sa Kanya. Ang kamatayan po niya ay para sa atin. Kasi wala namang kasalanan si Kristo eh. Kinuha lang po niya yung kamatayan. Siya'y namatay upang tayo mabuhay. Siya'y naging mahirap upang tayo yumaman spiritually. Praise the Lord, mga kapatid. Now, ano pang sinasabi ng Word of God? He took part of the same. He took part of the same. Hebrews chapter 2:14, the Bible says, "For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil." Mamamatay ba naman ang Diyos? Hindi. Si Kristo po'y Diyos, mga kapatid, na nagkatawang tao. At ayon dito sa salita ng Diyos, maliban po na kumuha siya, sabi niya, took part of the same. Ano yon? Yung laman at dugo na meron ang tao, si Kristo po ay nakibahagi. Amen? Siya po'y naging laman. Christ was made flesh. The Word became flesh. Was made flesh, mga kapatid. God was manifested in the flesh. Sumaliwanag, kung hindi po siya nagkatawang tao, hindi po tayo maliligtas. Ito ang problema. Kung may naniniwalang si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao, walang kaligtasan sa kanila. Okay? Tandaan niyo po yan. Dapat maniwala tayong si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Ano bang sabi sa 1 Timothy 3:16? God was manifest in the flesh. Colossians 2:9, "For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily." So maliwanag, mga minamahal. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, kaya malinaw po na sinasabi ng Word of God ang ganito, "For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus." Nako, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Si Kristo po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Amen? Jesus had a normal human birth. Luke chapter 2 verse 7. Jesus had a normal
human body. Luke 2:21. Jesus possessed a human soul. Si Kristo po ay may kaluluwa, ha? Jesus had a human spirit. Okay? Jesus tasted the death of a sinful man, mga kapatid. Okay? Spiritual, physical, and soulish. Okay? Tandaan niyo po yan. Yung prinsipyo na ito na si Kristo ay nagkatawang tao at binayaran ng atin pong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya po dun sa Romans 6:23, huwag niyo pong aakalain na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at dinabanggit doon ay physical death lamang. Hindi po. Mga kapatid, 3 kamatayan din po ang natikman ni Jesus Christ bilang substitute po natin. Spirit, body, and soulish. Amen. Spirit, soul, and body upon salvation. Now, when you trusted Christ as your only sufficient Savior. Amen? Ano po ang effect nito? Kumusta kayo, mga kapatid? Kumusta ka, kaibigan? Tunay bang nakilala mo na si Kristo? Naintindihan mo ba na ang kanyang dugo ay sapat? At kung ikakapit mo ang iyong pananampalataya sa kanyang sapat at tapos na ginawa, ora mismo, bibigyan ka ng pagpapanauli, babalik po sa original condition ang kalagayan ng unang Adan na kung saan ay merong buong kaluluwa, spirito, at katawan. Amen? Look at this. When a person under the conviction of the Holy Spirit repents of their sin. Ano po ibig sabihin ng repents of their sins, mga kapatid? Alam niyo po, ang kabuuan po ng repentance, mga minamahal, kasama po, alam niyo, pag ikaw ay maliligtas na, ikaw ay may conviction na ng Holy Spirit, imposible na may conviction ka ng Holy Spirit. We believe that ang repentance na nakapagliligtas, mga kapatid, ay yung repentance ng pagtalikod po doon sa, saan? Doon po sa unbelief. Pero habang ikay nakikinig ng Word of God, nare-realize mo kung gaano ka karumi, na andun sa heart mo na, Lord, ang sama ko, ang dumi-dumi ko, Panginoon. And at the same time, tatalikod siya sa kanya pong sarili, sa kanyang pag-asa, at siya pumapatid ay sasampalataya, ilalagay niya ang kanyang buong pananampalataya sa substitutionary death o blood atonement on their behalf. The Word of God states that they are born again or regenerated. Okay? Regenerated. Titus chapter 3 verse 5. The reason that Jesus is called the last Adam is that He came to undo the curse of the first Adam. Wow! Amen? Kaya alam nyo, pag nakilala nyo po si Kristo bilang last Adam at binawi niya sa pamamagitan ng pagsuway ng iisa. Walang iba kundi ang unang Adan nagkasala at nagmana na ipasa ang kasalanan sa lahat ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ng iisa din, walang iba kundi ang last Adam, si Jesus Christ, mga kapatid, ang lahat ng sumasampalataya ay magiging righteous. Mababasa po yan sa Romans chapter 5. Amen? Sobrang linaw, mga kapatid. Ang pakasarap pag-usapan ng kaligtasan talaga. Amen? When Adam sinned, he immediately experienced spiritual death. Genesis 2:17. Yan. Talagang hindi naman sinungaling ang salita ng Diyos. Amen? Later followed by physical death, Genesis 5:5. Upon salvation, a reversal occurs. The spirit is first quickened, then the body at the future time, mga kapatid. Saan? Doon po sa rapture.
Ang galing, di ba, mga kapatid? Nung tayo inasave, nabuhay ang Espiritu, and later on, mapapalitan na po ang katawang nabubulok ng di nabubulok. Amen? As we earlier learned, mga kapatid, Adam's disobedience had a malignant effect on his entire being. Right? Parang cancer, di ba? Malignant na po eh. Spirit, soul, and body. But listen to this. The antidote to this inherited malady is found in the shed blood, amen, of the Lord Jesus Christ. The obedience of the last Adam, Jesus' death, burial, and resurrection redeemed mankind and restored the original order of spirit, soul, and body. Kaya nga po sinasabi doon sa Romans 5:19, for as one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one, mga kapatid, hindi mo obedience. Hindi ko pagsunod, hindi mo pagsunod. Ang linaw dito, so by the obedience of one. Kaya yung mga nagtuturo na, pag hindi ka sumunod sa batas, pag hindi ka nag-obey, pag hindi ka dapat di ka magbabackslide, dapat magtiis hanggang sa wakas. Lahat ng mga nagtuturo na yan ay hindi po naintindihan ang Romans 5:19. Again, for as one man's disobedience, sino yun? The first Adam. Many were made sinners. So, by the obedience of one, sino yun? Si Jesus Christ, ang ating Panginoon, shall many be made righteous. Ang tanong ko ito, pupunta ka na ba ng langit? Bakit hindi ka pupunta ng langit? Kasi wala ka pang righteousness ni Kristo. Pero once na nanampalataya ka, meron ka ng imputed righteousness, totoo ang sinasabi ng marami. Anong sabi ng marami? Pag tinanong mo, paano ka pupunta sa langit? Ay dapat maging matuwid ka. Amen? Totoo yun. Pero praise the Lord. Ang katuwiran na taglay ko, ang katuwiran na taglay mo, kung ikaw ay tunay na ligtas, ay hindi sariling sikap na katuwiran. Amen. Iyan ay katuwiran na ibinigay sa iyo ng libre upon believing, upon trusting the finished work of Christ. Amen. Kailan ka na-save? Amen. Ano pang sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. Siya po ay bagong nilalang na. Dito pumapasok, mga kapatid, ang pagiging bagong nilalang. Sabi po ng mga nagtuturo na, oy, dapat ikaw ay bago na. Ang tinutukoy nila, yung pamumuhay. Kaya kapag ka nakita mo na nagmumura pa rin, masama pa rin ang ugali, kahit nanampalataya na sa Panginoon, yun ang basis nila na ligtas sila o hindi. Mga kapatid, ang sinasabi dito, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? Nagbago man o hindi, God forbid na hindi mabago. Pero ang tunay na kaligtasan ay hindi nakabase sa pagbabago ng physical o ng ugali, ng karakter. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yon. Mahalaga yon para sa patotoo. Pero sa kaligtasan ng kaluluwa, upon receiving the righteousness of God, amen, by just believing the blood, by just believing the finished work of Christ, mga minamahal, new creature ka na. Bagong nilalang ka na. Look at this. The miracle of the second birth is described in Titus 3:5. According to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Mga kapatid, renewing.
Ano ibig sabihin ng renewing? Ha? Pag na-expired ang iyong lisensya, ano gagawin mo? Magpaparenew ka. Tama? Amen? So, ano ibig sabihin po dito ng renewing of the Holy Ghost? Yung dati pong Holy Spirit na nananahan sa first Adam, kapag ikaw ay nanampalataya, mga kapatid, mananahan muli, marirenew. And praise the Lord, yung lisensya ko sa LTO, 10 years lamang po bago ma-expire ulit. Amen! Pero, mga kapatid, itong aking renewal, nung ako po'y na-renew ng Holy Spirit, kapatid, ito po ay eternal. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Regenerated, restored to a former state. That which was dead is brought back to life. Kaya po dito, mga kapatid, sa Ephesians 2:1, and you hath He quickened or made alive who were dead in trespasses and sins. Amen? The operation of God is spiritual circumcision. Ito na po. Sa Tagalog ay spiritual na pagtutuli. Ang salitang ito hindi ho bastos. Ito pong salitang ito ay biblical at ito po ay medical term na ginagawa sa isang lalaki, mga kapatid, upang maging malinis physically. Pero ito po ay merong significance, mga kapatid, sa ating kaluluwa. Okay? At itong sinasabi, mga kapatid, ng talata sa Colossians chapter 2, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised. Past tense, oh. Kung ikaw ay ligtas na, ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, amen, who hath raised Him from the dead. Ang Diyos mismo nag-opera. Ang Diyos mismo ang nagtuli spiritually. Amen. Through the faith of the operation of God. And hath raised Him from the dead. Tingnan niyo po, this circumcision is without hands. The Bible says, mga kapatid, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Amen? Ganyan kagaling ang Diyos. When God said, let there be light, and there was light. Without using His hands, nalikha, mga kapatid, ng sanglibutan. Sobrang special nga natin eh. Kasi sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang ginamitan niya ng kanyang kamay. Pinormahan niya tayo, mga kapatid. Oh, glory. Glory to our God. Amen, mga kapatid. Kaya, kung hindi ka paligtas ngayong gabi, sampalatayanan mo, mai-enjoy mo ang pagiging may pag-asa sa buhay na walang hanggan. As stated in the above verses, salvation also involves a supernatural operation whereby the believer is placed into the body of Christ through spiritual baptism. Kaya itong tinutukoy dito sa 1 Corinthians 12:13 ay isang spiritual na bautismo, hindi po ito tubig. Amen? This baptism involves a circumcision made without hands. Simultaneously, nangyayari po ang circumcision made without hands with spiritual baptism in 1 Corinthians 12:13. In a nanosecond, the Holy Spirit re-enters man's spirit, renewing of the Holy Ghost. Titus 3:5, amen? And literally cuts away man's soul from the body of flesh, permanently taking up residence. Amen. Spiritually sealing him. Kaya po ang sabi ng Ephesians 1:13,
After that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So that two spirits become one. Kaya dito po sa 1 Corinthians 6:17, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen? Join na tayo. Glued na tayo with our Lord. At ito yung pagka-glued natin sa Panginoon. Hindi po ito yung ginagamit natin na show glue. Na sa kalaunan natatanggal din. Amen. Hindi ho natatanggal ito. Sapagkat ito po ay naka-angkor na doon sa langit. Alam niyo po ba, sa Bible, ang angkor natin ay si Jesus Christ. Baligtad. Di ba yung angkor nasa baba? Mga kapatid, sa spiritual, yung angkor nasa taas, si Jesus Christ ang ating anchor of salvation. Amen. Praise the Lord for that, mga kapatid. Amen, amen. Glory to God. In the eyes of God, every regenerated, born-again believer has been crucified with Christ. Amen. Galatians 2:20. Thereby, uniting them to His death, burial, and resurrection. That's why, ang kamatayan ni Kristo ay magiging kamatayan mo. At ang pagkalibing ni Kristo ay magiging pagkalibing mo. At ang pagkabuhay niyang muli ay sayong-sayo. Amen. That's why, mga kapatid, we don't need to die. Amen. We don't need to be buried. We don't need to mabuhay muli sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Wala. Nangyari na po yan. Amen. Nung si Kristo po, mga kapatid, ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At nung tayo sumampalataya na isapat na, yun na po, mga kapatid. At this point, the believer is complete in Him or in Christ, which is the head of all principality and power. Colossians 2:10. Kaya nga, kapatid, tiyak na tiyak po ang ating kaligtasan. The circumcision made without hand is a supernatural operation made by the Holy Spirit, cutting free the redeemed soul from the body of sins of the flesh, mga kapatid. Amen? Thereby restoring the priority and order of spirit, soul, and body. Kaya mapapansin nyo diyan sa 1 Thessalonians 5:23, nauna yung spirit, soul, and body. Sapagkat ang nangunguna na po, ang nagmamaniobra, ang dominante, ay ang spirit. Amen? Hindi po ang body. Baligtad nung nagkasala tayo, body, soul, and spirit. Pero nung tayo naligtas, spirit, soul, and body. Amen, mga kapatid? Creating a sanctuary within the believer, separate from the corrupt body of flesh. This is the only way the Holy Spirit could indwell man without being joined to his sinful flesh. Mga kapatid, di ba, sabi, paano nga naman yung Holy Spirit ay mag-i-indwell sa atin? Tandaan po ninyo, hindi pwedeng mag-indwell ang Holy Spirit sa ating katawan. Sapagkat sinful ito. Hindi pwedeng mag-join ang Holy Spirit sa body. Kaya maliwanag doon sa ating binasa kayo sa 1 Corinthians chapter 6, saan siya nag-indwell? Saan siya naki-join? Sa Spirit. Amen? Praise the Lord for that. Under the Old Testament, God dwelt in a tabernacle made with hands. Sa Exodus 25, mababasa po natin yan. In the New Testament, He dwells in the tabernacle made without hands within the believer. Mga kapatid, this is why the Word of God refers to a saved person as the temple of the Holy Ghost. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God? 1 Corinthians 6:19. Ayun. Nakita niyo po sa atin pong figure number 3, mga kapatid.
Sa pamamagitan ng death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, tingnan niyo po yung body, soul, and spirit. Ha? Separated yung body. Yung pong yellow, yun yung spirit. Yung orange, yun po yung soul. At yung red, yun po yung ating katawan. At makikita niyo yung sword of the Lord. Amen. By the operation of God, nakita niyo po. Okay? Na-circumcise. Na-separate. Yun pong katawang marumi. Doon po sa spirit and soul, mga kapatid. Christ in you, the hope of glory. Amen. Si Kristo ngayon ay nasa akin na. Kaya ligtas na. Nasa sayo na rin siya. As a result of this spiritual operation, every born-again believer has two diametrically opposed forces within. That's why, mga kapatid, the Bible refers to them as new man and the old man. Makababasa yan sa Ephesians 4:22-24. The new man is led by the Spirit and the old man by the flesh. Kaya po, sa Romans chapter 7, Galatians chapter 5, hanggat hindi tayo namamatay, laging may battle within. Lagi pong mayroong battle within. So, look at that. Okay? In God's image and likeness, bumalik yung dating anyo. Yung first Adam, nakakapatid, nakalagayan, ay bumalik sa atin ngayong pong tayo ay ligtas na. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na napakapalad natin. Kung maintindihan niyo po ito, na si Kristo ay nasa atin na, nanumbalik po yung dating nawala. Alam niyo, na-appreciate ko talaga to nung naintindihan ko yung renewing of the Spirit sa Titus 3:5. Renewing of the Spirit. Na-renew, mga kapatid.